Sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, sir, with all respect, isa po ako sa inyong masugid na taga-suporta at syempre taga-suporta rin ho ng inyong administrasyon. Ngayon, isa lamang ho ako sa maraming mga Pilipino ang nananawagan ho na palitan nyo na po ang inyong DILG Secretary. Kasi hindi na po siya nagiging asset, nagiging liabilities na po. Kasi kung mapapansin po ninyo Mr. President, puro na lang ho press con ang ginagawa ng DILG Secretary ninyo. Puro na lang pa-interview. 'Di ba? Hindi na po siya asset sa inyo Mr. President, liabilities na po. Subukan ho ninyo si Trillanes. Si Trillanes ho, mga Mr. President, ang isinisigaw ngayon ng maraming mga Pilipino. At the same time, okay naman ho eh. Okay naman. Handa naman itong si Trillanes na makipagtulungan sa inyong gobyerno. Kasi kung maaalala ko po Mr. President, yung sinabi ninyo noon na walang kulay ang ilalagay ninyo sa mga gabinete ninyo at nakikita naman po namin yun. Mapa-DDS yan, mapa-pinklawan yan, mapa-iskonyan yan, basta nakakatulong or makakatulong sa inyong administrasyon, pagbibigyan ninyo. Ngayon Mr. President, no? Etong si John Vic, wala naman nung ginagawa eh. Puro pa pogi. Puro pa presscon tulad ng sinasabi ko. Subukan ho natin itong si Trillanes. Kasi Mr. President, eto po, may mga balibalita na itatakas daw nila itong si Bato de la Rosa na ngayon po ay nagtatago sa Senado. Alam ko Mr. President na hindi ka makikialam, no? Kasi nga naman co-equal branch mo ang legislative. Pero Mr. President, italaga mo lang itong si Trillanes bilang DILG Secretary and Trillanes do the job. Right job, brother. Di ba? Yung nasasang-ayon sa batas. Kasi, takot ho ata itong si John Vic na enforce ang batas eh. May legal warrant of arrest. Bakit hindi niya ma-enforce? Bakit hindi niya mahuli? Then now, subukan ho natin itong si Trillanes. Tulad nga po ng sinasabi ko, Mr. President, isa lamang po ako sa mga nananawagan na palitan na ninyo ang inyong DILG Secretary at subukan po natin etong si Trillanes. Maraming salamat Mr. President. Mabuhay po kayo at saludo po sa inyo. Sa inyong mga sakripisyo, sa inyong ginagawa para sa ikaw-uunlad ng bawat Pilipino at syempre ng Pilipinas. Thank you Mr. President.